Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Attorney Lary Gadon tila nagpainit sa ulo ng mga anti-Marcos at Dilawan. Ayon nga sa usap-usapan, Dilawang Mar Roxas gusto na di umanong makapasok sa Malacanang, ngunit pagkatalaga ni Attorney Lary Gadon isa di umanong malaking kalbaryo ng mga Dilawan, lalong-lalo na kay Mar Roxas dahil Attorney Lary Gadon walang pagdadalawang isip na hahangarin lahat ng Dilawan na magtangkang magkaposisyon sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at mahal na Pangulo, delikado di umano kapag nakapasok si Mar Roxas sa kanyang gabinete. Ito'y ayon sa marami sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kamarites, kung bago ka sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Camartes TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na aming i-upload in a future. At yun na nga mga kamarites, masayangang ibinalita ng palasyo kamakailan lamang na hinarang na ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Lorenzo Lary Gadon bilang presidential advisor upang tugunan ng hamon ng kahirapan sa maraming mahihirap nating kababayan. Ang appointment na ito ni Lary Gadon bilang presidential advisor for poverty alleviation ay magtatrabaho ng pakikipag-ugnay at pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at non-governmental organization pati ng mga stakeholders para bumalangkas ng komprehensibong programa ng lulutas sa ugat ng kahirapan ng bansa. Bukod sa pagiging well-known Marcos loyalista, mas nakilala pa si Attorney Lary Gadon sa kanyang viral video noon kung saan sinabi niya bobo ang mga dumalo sa Maynila para sa isang rally ng mga Dilawan at dating Secretary Mar Roxas. Minsan na ngang napagsabihan ni Gadon noon dahil sa di umano'y mga kapalpakan nito, suportado rin ng maraming mga pro-government supporters si Attorney Lary Gadon dahil alam nilang ipagtatanggol ito si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga bumabatikos sa kanya, lalo na sa mga kalaban nito sa politika. Naniniwala ang palasyo na bukod sa kanyang expertise bilang legal counsel, malawak ang kalaman ni Gadon para makatulong sa pagbuo ng mga estratehiya sa tutugon na problema ng kahirapan sa bansa. Samantala, nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayon kay Jose, Attorney Lary, tulungan niyo po si P. Bongbong Marcos para sa ikakaunlad ng ating bayan, lalong-lalo na para sa mahihirap. Go lang ng go Secretary Lali Taong Bayan na sa likod ninyo. At ayon naman din kay user, he deserved to work with the President Bongbong Marcos. At ayon naman din kay Loleta, dapat hindi papasukin si Roxas sa Pangulong Bongbong Marcos administration, baka yun lang. Wala alangan makapasok yan, lalo't nandyan si Lary Gadon. Haharang at maraming haharang dyan ang maging balakid sa pamunuan ng Marcos administration. At ayon naman din kay Ronaldo, mahal naming Pangulo, ingat po kayo sa pagpili ng gabinete, especially sa mga Dilawan. Sila yung sisira po sa inyo. Kurakot yan sa Yolanda case. At ayon naman din kay Aurora, good job Attorney Secretary Lary Gadon, ikaw ang makakatulong sa ating Presidente Bongbong Marcos sa Malacanang. Huwag papasukin
maski sino mang mga dilawan sa palasyo, mga gahaman na makapangyarihan yan at ayon naman din kay Elmer, congratulations Attorney Gadon, you deserve end His quote. commitment to build more roads and bridges to bring people closer to their dream life. Ang gusto ko niya, kung ano yung inyong pinapangarap, mga pangarap pala. Kung ano yung inyong pangarap sa buhay. Siyempre, tayo nangangarap ng magandang buhay. Prosperous society, prosperous community, prosperous life. Yun ang ating panaginip sa araw-araw. Baka niya, Mr. Maribillas, bangungot siya. Pangarap na lang. Mali yung term na ginamit ko. Hindi pangarap. During the inauguration of the 3 core projects under the Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project in Alicia, Zamboanga, Sibugay, Marcos Jr. also promised to invest in seaports and airports to enhance mobility and connectivity in the Philippines. Galing pa lang sa Zamboanga na naman po yung ating Pangulo. Talagang ikot ng ikot po siya. Kung saan-saan. Parang kampanya. Araw-araw may schedule siya kung saan pupuntang province po. O di ba? Talagang hectic po yung schedule ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakalipas na linggo. Minamaximize niya yung kanyang panahon. Before mga kababayan sa mag-deliver ng kanyang sona, yan ang Pangulo po. Talagang napakagaling, napakasipag. Kaya yung ating prayer po sa araw-araw mga kababayan, isama natin sa ating panalangin na bigyan ng lakas ng kanyang katawan, magandang kalusugan ang ating Pangulo at ingatan siya sa anumang kapahamakan. Di ba? Travel siya ng travel eh. So ang pangarap niya mga kababayan, lahat ng mga provinces, lalo't mga malalayong lugar, maikonekta sa mga lungsod para mabilis yung pag-travel ng mga tao for economic activity po. Ganon. We will continue to build roads, bridges, ports, and airports all over the country so we can bring Filipinos closer together. Talagang parang yung kanyang tatay lang mga kababayan, mga major projects. He is a builder like his father, Apo Lakay, a nation builder, mga kababayan. You see? So let us build upon this achievement, sabi po niya, as we continue the unending work of building structures that will bring a better life and an invigorating future for all Filipinos. Pahayag mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Meanwhile, Marcos Jr. thanked the Asian Development Bank, ADB, for its support in improving the country's critical infrastructure. Ang daming pondo po na nakuha ng ating Pangulong Bongbong galing dito sa mga financial institutions. Di kaya Mr. Maravillas niya, ito na yung sabi ng kanyang tatay na kailangan na niyang ma-implement na niya yung last week. Malamang po. Kaya ayaw na ayaw po niya ni yung taga Mindanao, si Coco Pimentel. Ayaw na ayaw sa Maharlika Investment Fund. Ayaw niya talaga. Sinabi pang, this is a sad day in our history. What? In the country's history yung signing ng Maharlika Investment Fund. Ganon ka allergic. Mga kababayan, si Coco Pimentel. So sabi rito, we eagerly anticipate and hope for our continued collaboration in future projects to fuel our nation's progress in the years to come. Galing ng mga ginagawa mga kababayan, hindi kwento-kwento lang. Talagang nakikita natin. Aktual, the 25.26 billion pesos Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project, comprising a total length of 69.07 kilometers that include 11 bridges, is funded
by loan agreement between the government of the Philippines and the Asian Development Bank. Di ba, General, 2 days ago yata yon? 2 days ago, 3 days ago? Yung almost 30 years na napabayaan na circumferential road dito sa Samar, yon, pinasinayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos just 3 days ago. Grabe, imagine that. Kaya tuwang-tuwa yung mga taga-Samar. Kasi tagal na po na naghirap sila doon. Ngayon pa lang, tinuldukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos with the implementation of itong mga tulay, mga bridges and roads, circumferential road po dito sa Samar. At ngayon naman doon sa Mindanao, sa Zamboanga, Sibugay, galing yung ating Pangulong. BBM, bagong Pilipinas, bagong mukha. Ayun, mga kababayan. At yun na nga mga kamarites. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.